Sure, sir, sabi ni Benji. Nanatiling nakatayo si Tyrone, nakahalukip-kip at habang naglalaro sa kanyang ulo, ang senaryo kung paano siya iniwan ni Eliza sa loob ng sasakyan ni Michael. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Masyadong matindi ang sakit na nararamdaman. Tumawag si Benji makalipas ng ilang minuto at kagad niya itong sinagot. Sir, nasa mansion niya ang sasakyan ni Mr. Michael. And one of my boys confirmed that Eliza walked inside Mr. Michael's mansion with him. Sinasabi mo na ba si Michael at Eliza ay kasalukuyang nasa iisang bubong? Tanong ni Tyrone. Yes sir, sagot ni Benji at binaba ni Tyrone ang tawag. Asshole Michael, nahanap mo bang sarili mong kamatayan? Sinira mo ang kumpanya ko at ngayon kinukuhang babae ko. Galit na bulong ni Tyrone. Natawa siya. Who dares to take the woman of the most powerful man in North Hill and the most powerful man in the underworld? Sigaw niya at pumasok sa loob ng sasakyan niya. Sinimulan niya ang pag-aapoy ng kotse at gusto na kumilos nang hindi makatuwiran. Pero muling pinatay ang ignition ng kotse. Maghihintay siya. Hindi doon makikitulog si Eliza, tama? Ha ha ha, Eliza, hindi pwede. Nakita niya siya bilang isang banal na babae. At yun ang papaniwalaan niya. Hindi siya pwedeng maging kasing immoral ng kanyang yumaong asawa. Lumipas ang 1 oras, tapos 2 oras, tapos 10 PM na't wala si Eliza. Hindi alam ni Tyrone kung matatawa o maiiyak at lumipas ang 1 pang oras at 1 oras pa. Ngayon ay 12 AM na ng hating gabi. Gustong iuntog ni Tyrone ang kanyang ulo sa manibela. Masyadong matindi ang sakit na nararamdaman niya. Pati katawan niya ay ramdam na ramdam ang matinding sakit. You, immoral woman. Para kang yung namatay kong asawa. Galit na bulong ni Tyrone at tinulak ang pinto. Naglakas loob siyang hindi magmaneho, maaksidente lang siya. Binigyan kita ng kotseng nagkakahalaga ng milyong-milyong halaga. Pinapahayag ko na ikaw ang babae sa pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill. Binigyan kita ng halaga at higit pa. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo pero iniwan mo ko para sa ibang lalaki ha? Tumawa si Tyrone. Dumudugo ang puso niya. Oh, pumasok na ba siya at hindi niya alam? Naglakad si Tyrone sa pintuan ng apartment ni Eliza pero nakita niyang nakalaki mula sa labas. Miss Carmen! Napasigaw siya at dinig na dinig ng mga kapitbahay ang sigaw niya sa tahimik na gabi. Hahaha! Tumawa siya at naglakad ulit pabalik sa kotse niya. Iniwan siya ni Carmen para sa kapatid niya at doon pa siya natulog ha? Ano kayang ginagawa nila ngayon? Malamang nakikipagtalik. Hahaha! Tinampal ni Tyrone ang noon niya sa palad niya. Sobrang bigat ng puso niya. Bakit hindi na lang niya i-confirm? Baka nag-overthink siya. Baka nag-overthink siya, hindi ba? Denial ni Tyrone ang number ni Eliza pero hindi ito sinasagot. Sagutin mo, witch! Galit niyang pagmumurat muling nagdial sa pagkakataong ito. Sinagot to pero ang nakakadisgrasya sa tenga niya isang halinghing. Oh my gosh! Ow! Sige pa, Michael. Oh God, ang hot mo. Oh yeah, spank me. Sige pa, please. Ang sarap. Sumigaw si Tyrone na parang galit na dibdib at ang kanyang telepono ay naibato sa kung saan. Mabilis na bumagsak ang mga luha sa mukha niya at tumayo siya na parang nawalan ng lakas. Agad na bumuhos ang ulan kasabay nitong malakas na hangin na nagdulot ng sobrang lamig pero si Tyrone ay masyadong nabasag para umalis sa lugar. Samantalang nang pumasok si Eliza sa kotse ni Michael, nakonsensya siya nang maalala kung paano siya lumayo kay Tyrone. Masasabi niya man lang kay Tyrone na makikita niya ito mamaya. Nang maisipan niyang buksan ang pinto at maglakad papunta kay Tyrone para itamang kanyang maling pag-uugali. Nasa loob na ng sasakyan si Michael at sinimulan ng ignition ng sasakyan. Nang magsimulang umandar ang sasakyan, itinanong siya ni Michael. Anong problema? Napabuntong hininga si Eliza. Mr. Michael, bakit mo ko tinawag na babae mo? Are you trying to make Mr. Tyrone angry? Galit? Siyempre hindi. Ikaw naging babae ko mula pa nung bata tayo. At hanggang ngayon, isa ka pa rin. See, I'm not bothered about Tyrone at all. Sabi ni Michael at galit na napatingin si Eliza sa bintana sa gilid niya. Siguradong galit si Tyrone sa naging reaksyon nito sa kanya. Truth was, she almost didn't know what she was doing when Tyrone appeared. She just wanted to see Michael who can help her save her brother. Gayunpaman dapat ikumilos siya ng makatuwiran. Eliza wanted to place a call across to Tyrone but she retracted her decision.
She planned to meet him tomorrow to explain things to him though she will have to hide the fact na nakidnap ang kapatid niya. Galit ka ba? Tanong ni Michael pagkatapos ng ilang minutong biyahe. Please stop calling me your woman, please. Sinubukan ni Eliza na maging magalang hanggat pwede sa kabila ng galit. Miisa, tawag ni Michael. Stop calling me that name too, please, gate ni Eliza. Hindi na muling umimik si Michael hanggang sa makarating ang sasakyan niya sa mansyon niya. Iniisip ni Eliza kung galit ba siya. Who cares kung galit siya? Kung hindi dahil kailangan niya ng tulong nito, wala siya rito. Bumaba sa sasakyan si Michael at Eliza at inakay niya to sa sala nito. Pagkatapos magkasunod na upo ang dalawa. So Eliza, please tell me what is wrong. I promise to give a helping hand. Sabi ni Michael na may kalmadong tingin. Bago pa makapagsalita si Eliza, may dumating na maid na may dalang tray na naglalaman ng 2 baso ng inumin. Naglakad siya papunta kay Michael at tinayaan siyang pumili ng isa. Pagkatapos naglakad siya papunta kay Eliza. Pero tumanggi si Eliza. Wala ako sa mood uminom, sabi ni Eliza. Eliza, I insist. The drink will make you calm. Sabi ni Michael pero hindi naman ganun kalaki ang tiwala ni Eliza kay Michael kaya ginit niyang hindi siya umiinom. Fine, you can leave, sabi ni Michael pero nang tangkaing lumiko ng dalaga. Nahulog ang tasa ng alak sa tela ni Eliza. Shit, sigaw ni Eliza. Ang alak ay napakalamig. Tumakbo kaagad si Michael papunta kay Eliza. Hay nako, hinarap niyang kasambahay at sinaway ng marahas. Paano ka naman magiging pabaya? You are fired. Please sir, pakiusap ng kasambahay. Get out now and call me the chief of maid. Matigas nitong sabi sa kanya at mabilis tong naglakad palayo. Ngumiti ang dalaga habang naglalakad para tawagan ng chef ng kasambahay. Ang bait ni Mr. Michael, she mumbled. Sabi ni Michael kay Eliza, I'm so sorry that the careless maid did this to you. The chef of maid will be here soon to help you clean up. Tumango si Eliza at maya-maya nakita ng chef ng kasambahay nagmamadaling lumapit sa kanila. Sir, eto na po ako. Attend to my guest quick. Her clothes is stained. Sabi ni Michael at tumango ang chef ng maid. Please follow her. Hinawakan ni Michael sa kamay ni Eliza. At tinulungan siyang tumayo sa kainakay siya ng chef of maid palayo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Eliza sa sala na dalang damit ni Michael. Dahil walang telang pambabae sa bahay, sinabihan niya na kasambahay na magsuot na muna ng damit ni Michael habang pinapatuyo niyang kanyang nilabang damit. Nang makaupo si Eliza, sinabi niya, sana matuyo ka agad ang damit ko para makawi ako sa lalong madaling panahon. Yeah, sure, it shouldn't take time. And sorry once again, sabi ni Michael. It's fine. The chef of maid is a nice woman, sabi ni Eliza, then she commenced. Mr. Michael, nakatanggap ako na nakakainis na text mula sa kapatid ko na kinidnap siya. Iniisip ko na malamang ay palihim niyang pinadala ang text bago ang telepono ay nakuha mula sa kanya ng mga kidnapper. Teka, may kapatid ka? Tanong ni Michael na parang gulat na gulat. Oo, kahit na nalaman ko ilang araw na nakakaraan pero mangyaring huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito, sabi ni Eliza. Oo naman, alam mo namang laging ligtas ang mga sekreto mo sa akin, sabi ni Michael. Then my brother went farther to say in the text message that he is a secret friend with you. I really don't know what he meant by that. But are you friend with him? Tanong ni Eliza. Hindi ko pa nga alam kung sinong sinasabi mo, Eliza, sabi ni Michael. Ismael, kilala mo ba siya? Tanong ni Eliza. Ismael is my very good friend. Teka, don't tell me na nakidnap si Ismael. Siya nga, sabi niya, matutulungan mo siya. Please do. Team na pakiusap ni Eliza. Siyempre, kaya ko, sabi ni Michael at mabilis na nilabas ang phone niya. Bago pa siya makapag-dial ng number, huminto na muna siya. Eliza, helping Ismael out wouldn't be a problem. Then please do quick. Pakiusap niya. Tuloy-tuloy kitang tinutulungan pero hindi mo pa nasusuklian ang tulong ko. Bakit pakiramdam ko? Patuloy mo lang akong sinasamantala. Tanong ni Michael. Mr. Michael, how can you think of it that way? Hindi ba dapat tumulong ka sa kaibigan mo sa oras ng pangangailangan? Tanong ni Eliza. Ang ibig mo sabihin ay kapatid mo, hindi mo man lang tinupad ang pangako mo sa akin noong una tayong magkita. Kung papayag kang pakasalan ako ngayon, ilalabas kong kapatid mo nang wala sa oras. Aniya. Mr. Michael, seryoso ka ba ng sinasabi to? Yes, I am. Ayoko na magpakatanga. At least, grant the only request I ever wanted, sabi ni Eliza.
You can force yourself on someone. How long will it take you to realize that? Kung ikakasal tayo at hindi kita mahal, akala mo ba tatagal tayo sa kasal? Magiging masaya ka pa ba sa pagpapakasal sa isang taong hindi ka mahal? Tanong ni Eliza. I'll be happy marrying someone I love. It doesn't matter if you love me or not. Over time, I believe you will fall in love with me. Sabi ni Michael, marami ka nang nabasang romance novel. This is a real life, Mr. Michael. You can ask for anything else apart from marriage. Sabi ni Eliza, pagbibigyan mo ba? Tanong ni Michael, syempre, gagawin ko. Iniisip ni Eliza na ito'y pwedeng tungkol sa pera. Kahit ng halaga ng kanyang sabihin, sinadya niyang hanapin to. Ang pag-aasawa hindi isang bagay na pwede niyang sang-ayon dito. Ito ay isang panghabang buhay na kasunduan. Sigurado ka bang pagbibigyan mong pangalawang hiling ko? Tanong ni Michael na seryosong nakatingin sa mukha niya. You have my words, I will, sagot ni Eliza. Sa pangatlong beses mo bang? Mr. Michael, I will, putol ni Eliza. Masyado na siyang curious na malaman kung anong gusto nitong itanong. Let's have a nightstand, sabi ni Michael at mabilis na idinagdag. I know that it is very ridiculous, but that's the only request I can make apart from marriage. Once we have a nightstand, I can let you go and not bother you. Masakit na binitawan ng taong minahal ko sa buong buhay ko, pero handa akong mabuhay kasama to, sabi ni Michael. Bumiti si Eliza, nagbibiro ka ba? Sobrang seryoso ko. No, you are joking. You are asking a mother of 6 kids to have a nightstand with you. Hindi alam ni Eliza kung matatawa ba siya o maiiyak. Mr. Michael, ang puso mo'y puno ng kahalayan. Eliza, don't call my name. Galit na umiwas ng tingin si Eliza. Pero gusto niyang bumangga sa galit pero hindi niya magawa yon dahil kailangan niyang iligtas ang kapatid. Then I think you should consider marry me. Because if you can't grant either of the 2 requests I make, then it is impossible for me to help you, sabi ni Michael. Napapikit si Eliza ang hindi alam ang gagawin. Nasa isang sangdaan, siya tang masama pa hindi niya masabi kahit anong nangyari sa kapatid niya. Tahimik lang si Michael. Sigurado siyang dapat ibaluktot nitong prinsipyo niya dahil sa kapatid niya. After 30 minutes had passed, Eliza eventually looked at Michael with the tear eyes and a painful heart. I agree to marry you. Gumapang isang ngiti sa labi ni Michael. Lumiwanag ang mukha niya. Eliza, oh my God, you really are agreeing to marry me. You can't imagine how happy I am now. Umiwas ang tingin si Eliza sa kanya na may malungkot na tingin. Paano niya haharapin ang kanyang 6 na anak? Sinabi ni Michael na kaya niyang alagaan ang kanyang 6 na anak. Hahayaan pa ba siya ni Tyrone na makita mga bata? Walang tao sa mundong ito na pwedeng kumilos bilang ama ng mga anak niya maliban sa kanilang tunay na ama na si Tyrone. Bakit kailangan niyang hanapin ang sarili sa ganitong sikip ng sitwasyon? Kahit masakit ka, Eliza. Napasulyap siya kay Michael na masayang nakangiti at mas lalong nadagdagan ng galit ito sa kanya. Kinasusuklaman niya ngayon si Michael. Paano siya magiging desperado? So pwede mo na bang palayain ang kapatid ko? Tanong ni Eliza. Not until we have our grand wedding before the world. And I put the ring in your hand as a proof that we are now coupled before I ensure that your brother gets his freedom. Sabi ni Michael. Mr. Michael, nasisiraan ka na ba? Galit na sigaw ni Eliza. Aga siyang nag-iingat at sinabi niya. Sobra lang ang galit niya. Pumayag na ako na pakasalan ka. Bakit mo hayaang kapatid ko na manatili sa mga kidnappers? Paano kung mapatay siya bago tayo matapos sa kasal natin? Hindi nila kaya, wala silang gagawin sa kanya, trust me. Itong mga kidnappers actually wanted to kidnap me. If I can show up and let them have me, ililibre nilang kapatid mo. Kaya ako isasakripisyo kong aking buhay. Dahil sa iyong kapatid, mas sulit to. Sabi niya, gusto mong ialay ang buhay mo para sa kapatid ko? Gulat at nagulat na tanong ni Eliza. Nagkunuring malungkot si Michael at tumango. Hindi ko lang ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko yun dahil mahal na mahal kita. Gagawin kong lahat para sa'yo't sa pamilya mo. Hindi ba natin kayang magsumbong sa mga pulis? I can't afford to see you dead and I can't see my brother dead. Sincere na sabi ni Eliza. Totoong kinasusuklaman niya si Michael ngayon pero hindi ibig sabihin na gusto na niya itong mamatay. This is beyond the cops. If we dare to involve the cops, mapapatay ang kapatid mo nang wala sa oras. Don't worry about me, Eliza, and don't ask why one of us has to die. I think Ismael will explain to you in the future, sabi ni Michael na nakayuko pa rin.
Tinaas niyang nakakaawa niyang tingin at makikita ang isang luha sa ilalim ng mga mata niya. Ngumiti siya na parang nasasaktan at naglinis ng mga mata niya. It can be very painful, alam kong malapit na akong mamatay. Napabuntong hininga si Alyssa. Kung ang pagpapakasal sa kanya ay ang pinakamalit na magagawa niya para sakripisyo niyang kanyang buhay, para sa kapatid niya, gagawin niya. Tumayo pa si Alyssa sa upuan niya at umupo sa tabi niya. I know how you feel right now and I'm so sorry about it. It's really a terrible feeling knowing that you will die soon. Sabi ni Alyssa at kinabit ang kamay niya. I'm really sorry for forcing myself on you again and again. It's just that I want to experience love before I die. Sabi ni Michael na matalim ang tingin sa mga mata niya. Nahulog si Alyssa sa kanyang mapalinlang na alindog at pinatong ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Pagkatapos, yumakap sa kanya. Please, huwag kang malungkot. I'm here for you. Hinawakan siya ni Michael sa kanyang mga bisig. Napakasaya niya. Lumitaw ang kanyang chef na kasambahay na palihim na naka-standby at sinenyasan niya ito gamit ang kanyang pangalawang kamay na kumuha ng telepono at kunin ang mga to. Agad na nilabas ng chef ng kasambahay ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato kung paano nakapatong ang ulo ni Alyssa kay Michael. Walang idea sa Alyssa tungkol dito dahil sinusubukan lang niya aliwin siya. Pagkatapos ng 50 segundo, binawi niyang kanyang katawan at sinabing, "Anong petsa ang kasal? I want you to choose, Alyssa. I don't want to force you to do anything again. You have honored me enough by agreeing to this wedding. Any date you choose is okay by me. I have the money at kaya kong magpakasal anumang oras," sabi ni Michael. Muling naisip ni Alyssa ang mga anak niya at ang kanilang ama. Ang meron siya para kay Michael sa sandaling ito'y malayo sa pag-ibig. Ito ay awa lamang. Nakakaawa siya dahil malapit na siyang mamatay para sa kapatid niya. Baka pagkatapos ng kamatayan ni Michael, pwede na siyang bumalik kay Tyrone at sa mga anak niya. But that's too risky cause hindi man love si Tyrone. Sa iba sa panahong kinasal siya kay Michael, magpapaliwanag siya kay Tyrone pero sinabihan siya ni Ismael na ilihim ang lahat ng sinuman para hindi ito mamatay. Hindi alam ni Alyssa kung matalino o kalokohan ang desisyon niya. Kung pagsisisihan ba niya to ng gusto sa hinaharap o hindi. No, you choose. I want we have to the wedding as soon as possible para makita ko ulit ang kapatid ko, sabi ni Alyssa. Reuniting lang kami ng kapatid ko after 20 years. Plus, ayoko mawala siya. Let's have the wedding. This Saturday then. Is that alright by you? Tanong ni Michael. Okay. May wedding gown na ako at sinabi mo na kaya mong ayusin ang lahat ng wala sa oras, hindi ba? Sure, sagot ni Michael. Alyssa, pwede ka bang manatili ngayong gabi? Bakit? I'm so sad. And malungkot na umiling si Michael. Naisip ko lang, alam kung paano ako papatay ng mga kidnappers at bangungot to. I promise you that nothing intimate will happen between us. Gusto ko magkaroon ng ganitong pakiramdam na nasa tabi kita. Sigurado ako na makakatulong ito sa akin hindi magkaroon ng bangungot kapag sinamahan mo ko bukas ng maaga. Ihahatid kita sa iyong bahay. Hindi tama na dito ako matulog magdamag kahit hindi pa tayo kasal, sabi ni Alyssa. Just do this for me please. Kung isa sa alang-alang ang katotohanan, ialay niyang kanyang buhay para kay Ismael. Sa lalong madaling panahon, pumapayag siya. After all, isang gabi lang naman. Sige, pagsang-ayon ni Alyssa. Oh my, thank you so much Alyssa, sabi niya. Makalipas ang ilang oras, natulog na si Alyssa. Pero ilang minuto lang pagkakatulog niya may tumawag sa phone niya. Bahagya pa tong tumunog nang kunin ni Michael ang phone ni Alyssa. Nang makita si Tyrone ang lumabas bilang caller ID, agad niya tinawagan ng kanyang chef of maid para kumilos na parang niloloko. Sinagot niyang tawag ni Tyrone sa phone ni Alyssa at binigay ang phone ni Alyssa sa chef. Nakagad namang umungol na malakas na parang nasa isang hot session ng pagtatalik. Samantala, si Ismael ay diniklara na nawawala sa underworld at ang balita ay nakarating lamang kay Tyrone. Ilang araw na niyang hindi kailangan ng serbisyo ni Ismael kaya pinagpalagay na lang niyang ginagawa niyang kanyang trabaho sa underworld. Natigilan si Tyrone nang mapansin niyang hindi pa natagpuan ng kanyang pangalawang pinuno. Agad na nagutos si Tyrone para sa kanyang paghahanap. Habang nag-iisip ng malalim sa kanyang opisina, may kumatok sa pinto at sinabihan siya ng taon sa pintuang pumasok. Come in. Tumingin siya sa pinto at pinagmasdan ang pag-ikot ng knob. Nang makitang sumulpot si Aurora, agad siya tumayo mula sa kanyang puwan at naglakad patungo sa kanya. Hey Aurora, akala ko ba gagawa ka ng assignment mo sa mga kapatid mo sa sandaling ito? Tanong ni Tyrone. Dad, 2 araw nang hindi nagpapakita si Carmen.
nakipag-away ba kayo sa kanya? Tanong ni Aurora. Bagamat nakikipag-usap pa rin ang mga bata kay Eliza sa video call, mas interesado pa rin sila sa kanyang pisikal na presensya. Hindi na nagabalang tanongin ni Aurora sa Eliza kung bakit hindi siya bumibisita sa kanila. Alam niya kung sinong kakausapin. Naniniwala siya na kung kakausapin niya si Tyrone Aliman, mapapalapit siya si Eliza. Away, inulit ni Tyrone ang salita at gustong magsinungaling. Pero binawi ang kanyang desisyon. He didn't want to see any reason to lie to any of the little one. Actually, nagkaroon kami ng konting hindi pagkakasundo ni Carmen. Alam ko na, sabi ni Aurora. Dad, please, try and settle scores with her. We really want to meet with Miss Carmen. Ganun mo ba siya kagusto? Tanong ni Tyrone. So much, maybe because she looks like mom. We all want her around. In fact, if you can make her come to stay with us, I'll be so glad. Aurora said. Okay, for your sake, I'll think of setting scores with her. Ani Tyrone at niyakap siya ni Aurora. Pagkatapos, iniwan siya nito para ipagpatuloy ang ginagawa. Miss Carmen is a slut, he mumbled after Aurora had walked away. 3 araw nang nakalipas nang siya ay nasa lugar ni Eliza. Sa kalaunan ay umalis siya bandang 1 a.m. ng hating gabi. Hinayaan niya patakbuhin siya ng ulan mula 12 a.m. hanggang 1 a.m. bago siya pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Nabasang-basa at nabasag pagkatapos ay umalis. Mula noon, binablock na niyang number nito at pilit na kinakalimutan ang tungkol sa kanya. May ilang relasyon na kailangan talikuran at ilayong isa pa para sa kapakanan ng kalusugan ng isip. Isa sa ganong relasyon ay ang relasyon nila ni Eliza. Pero tila napakadesperado ng mga anak niya para sa isang ina. Siguro'y dapat na niya silang kunin ng isa pang mother figure. Dahil sa tuwing naisip niya si Eliza, naalala niya kung paano ito umuungol kapag nakipagtalik kay Michael. At ang sakit na naramdaman niya sa kanyang puso palaging labis na nagpapahina sa kanyang katawan at sa kanyang ulo. Tumunog ang kanyang telepono at sinagot niya ito nang makitang ito ang kanyang head ng mga gwardya. Sir, may isang lalaki dito para makita ka. Anong pangalan niya? Tinatawag niyang kanyang sarili na Mr. Michael Aliman. Tugon ng pinuno ng gwardya. Natahimik si Tyrone at pinikit ang mukha habang nagtataka kung bakit ang lakas ng loob ni Michael na pumunta sa kanyang bahay. Papasukin mo siya. Sabi niya at binaba ang telepono. Michael was related with him by blood. Di siya madaling tanggalin. Ang pamilya ng Aliman hindi lamang limitado sa kanyang sarili. Sina Michael at Belinda. Sila ay maraming pinalawak na pamilya ng dugo ng Aliman na lumipat sa North Hill para manirahan sa mga pinakamaunlad na bansa sa mundo. Lahat sila ay makapangyarihan. Mogul ng negosyo. The death of him or Michael would sure make these people come to investigate. It wasn't like he feared them, but no matter how smart he was, these people, even if they can't hurt him, how about his 6 kids? Isa pa alam ng lolo ni Michael na siyang Diyos ng underworld. Kahit na si Michael at ang kanyang lolo ay hindi maayos at ang lalaki umalis sa North Hill muna noon kanyang kabataan. Isang beses lang siyang pumupunta sa North Hill sa isang dekada. Gayunpaman kapag namatay ang kanyang apo at nabunyag na siyang pumatay sa kanya, ipaglalaban ng lolong kanyang apo. Kung hindi dahil sa kanyang 6 na anak ang kanyang kahinaan, ng pinagsamasamang mga taong ito ay hindi karapat-dapat sa kanya. Gayunpaman, meron siyang plano kay nagagawa niyang humarap kay Michael. Hayaan pa rin niyang maranasan niya ang impyerno. Lumabas si Tyrone sa sala at biglang bumukas ang pinto ng sitting room. Lumitaw si Michael na may dalang napakalaking bulaklak at naglakad patungo kay Tyrone na nakatayo sa harap ng isang sopa. Kuya, bahagya niya niko ang ulo. Umpo si Tyrone at sinabi sa kanya, umupo ka. Inabot ni Michael ang bulaklak sa kanya at sinabing, please accept this from me. Bakit? I regret everything that I have done. I've let my emotions take control of me. Nakalimutan ko magkapatid tayo. Bakit tayo magkakaaway dahil sa isang babae? It doesn't make sense. I want us to be friend. Please, Tyrone. Sabi ni Michael na may sincere na tingin. Hindi tayo magkaaway dahil sa isang babae. Masyadong petty, mas masamang ginawa mo sa akin ng tatay mo nung bata pa ako. Akala mo ba patatawarin kita? Kung ganun, bakit hindi ka nagiganti mula nang bumalik ako sa North Hill? Tanong ni Michael. Malalaman mo mamaya. There is nothing to find out. You can't afford to hurt me cause deep down you still love me as your brother. Why should we keep acting like enemies when we love each other secretly? Tanong ni Michael, sit with your miserable flower because I'm not accept that nonsense.
Sabi ni Tyrone saka umupo si Michael. If you believe I love you, you have been deceived. Love you? I love people? Umili si Tyrone na may galit ng ngiti. Bakit ka ba nandito? Tyrone, pero ikaw din ang nagdulot sa akin sa amin ng aking ama. Bakit ka umasta na parang ikaw ang santo dito? Magpatawad tayo at mamuhay ng masaya. Sabay-sabay nating pamunuan ng North Hill. Patunayan natin sa bastos na tali na yon na tayo pwedeng maging higit pa, makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang pamilya Aliman ay palaging nasa posisyon ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Tayong dalawa ay henyo. Hindi mo gustong isipin ko anong magagawa natin, sabi ni Michael. Habang nakatingin si Tyrone sa kanya, ang pag-alala sa kung gaano kasakit ang naidulot sa kanya ni Michael at ng kanyang ama ay napakuyom siya ng husto. You deserve death? Kumulat ang noo ni Michael. Tyrone, at hindi ako interesadong patunayan ng anumang bagay kay Tale. Sinira mong kumpanya ng pamilya. Hindi mo man lang naisip ang mga tauhan na nagtatrabaho doon. Marami sa kanila ngayon ang walang trabaho, naghahanap ng trabaho, ani Tyrone. Bagamat may plano si Tyrone na ibalik ang mga tauhan na ito pagkatapos niyang matapos ang bagong gusaling tinatayo niya sa pangalan ng Tale. Dahan-dahang binagsak ni Michael ang malaking bulaklak sa sahig at sinawsawang kamay sa loob ng suit jacket niya. Saka naglabas ng card. Have this please. Tumayo si Michael at inabot ang isang card kay Tyrone. Tinanggap to ni Tyrone at pagkatapos bumalik si Michael sa pagkakaupo. Binasa ni Tyrone ang nilalaman ng sulat at nakita niya na ito isang invitation card ng kasal ni na Michael at Eliza na magaganap sa loob ng 3 araw. Bakit mo ako binibigyan? Tanong ni Tyrone. Umiti si Michael. Malaking karangalan para sa akin kung magpapakita ka sa araw ng aming kasal. Ngumisi si Tyrone at sinabing, pumunta ka dito para ikaw mismo magbigay sa akin ng invitation card para makita kung ano magiging reaction ko. Miss Carmen is a slut. You thought I will be paying that you are getting married to such a promiscuous woman? Good luck sa inyong kasal. Matuloy kaya ang kasal ni Eliza kay Michael? Malaman kaya niyang si Michael ang punot dulo ng masamang nangyari kay Ismael? Ano ang gagawin ni Tyrone ngayon na lamang ikakasal si Carmen kay Michael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.